Sobrang nagiging mainit talaga mga kapatid ang mga kaganapan na nangyayari ngayon, no, partikular dito sa nagaganap na gera dito sa Israel mga tol. Tapos eto pa, Amerika nagpadala ng naval strike group at fighter squadron sa Israel. Makikisali na rin sila mga tol. Ano pa nga ba mangyayari dito? Ang sabi, yung Iran daw ang sumusuporta sa Hamas eh. Well, ang sabi naman, hindi daw totoo yun. Pero hindi natin alam kung ano ang katotohanan mga tol. At saka yung iba't ibang mga bansa na yung mga citizen nila nandoon, yung iba na damay na. May mga napanood tayong mga Thai national, Russian national, Chinese national. Ay, hindi talaga maganda dulot nito. Pero ito, panonoorin natin itong balitang to. Mula rito kay John Rep, subong kalimutan mag-subscribe sa kanyang YouTube channel. At kung bago ka pa lamang dito sa ating channel at trip mo yung mga ganitong klaseng reaction video and commentary sa mga latest news ngayon mga tol, huwag mong kalimutan mag-subscribe din sa ating YouTube channel. So huwag na natin patagalin to, panoorin na natin to mga tol. Ipinadala ng Amerika sa Israel ang mga barkong pangdigma nito at mga fighter jets kabilang na ang aircraft carrier. Alamin ang buong detalye mamaya. At grupo ng Hamas inatake ang music festival na nagresulta ng maraming pagkasawi ng mga sibilyan. Naglabas naman ng pahayag ang Hamas kaugnay sa mga armas nito na ipinadala ng Iran upang pabagsakin ang Israel. Diba? Yun yung sinasabi natin na nababalita na parang backup nila o ang Iran ang nagpondo sa kanila mga tol. Yung music fest na inatake nila kasabay yun dun sa surprise attack nila, alam ko nung Sabado yun mga tol eh. Diba? Kumbaga ang nangyari kasi hindi yung tipong gera bansa sa bansa. Kumbaga parang naging terror attack yung nangyari. Kaya't para malaman ang buong detalye ay tumutok at makinig na mabuti. Simulan na natin. Habang nagsasaya ang mga tao sa isang music festival sa Israel malapit sa border ng Gaza, ay walang kamalay-malay ang mga ito na paparating na pala ang mga Hamas group sa lugar. Makikita sa videong ito na sumasayaw ang nasa 4,000 katao. Ang iba ay dumayo pa sa nasabing festival mula sa bansang UK, Germany, Mexico, Amerika at iba pang mga bansa. Ito yung sinasabi na iba't ibang national na nasawi sa nangyari, no? So dito pala yon sa music. Biro mo pumunta ka, no, sa isang music festival para magsaya, tapos ganun na mangyayari. Grabe na talaga panahon ngayon mga tol, no? Kita sa videong ito na paparating na ang Hamas sakay ng kanilang motorized paraglider. Yun na ang pala susunod na video ay makikita na nagtatakbuhan na ang mga tao. Ayon sa ulat, naunang dumating mga pulis sa lugar at nakipagsagupa sa Hamas. Hindi nagtagal ay kaagad namang dumating ang mga militar ng Israel, dala ang kanilang mga tangke. Pero nasa 200 sibilyan ang nawawala. Ang iba ay dinukot, ang iba ay sugatan, at ang iba naman ay tinodas ng Hamas. May mga actual video tayo dito mga kabayan, pero hindi na natin ipapakita dahil masyado itong brutal. Ito naman ang video kung saan ginanap ang music festival. Ang mga sasakyan ay mga sunog at sira-sira na. Alam ko sa pagdating sa gera, meron din silang tinatawag na rules, no? Yung Israel nga bago mag-targetin yung isang lugar, ang sinasabi nila, lumikas na yung mga residente, di ba? Lumikas na yung mga civilian. Ganun yung ginagawa nila. So hindi rektang aatakihin mo yung mga civilian. Dapat ang inaatake, kung halimbawa kasangkot ka sa sa gera, atakihin mo yung mga yung mga military base, mga ganun, yung mga kalaban mo rin na may armas. Pero kung rektang aatake ka sa mga civilian, medyo iba na ang datingan mo nun. Masyado ka ng, mas marahas ka na masyado nun, no? Ang ibang dinukot ay hindi pa natatagpuan sa ngayon, tulad na lamang nitong Israeli artist na si Shani na dinukot ng Hamas. Huling nakita ito sa video na inilabas ng Hamas ay halos wala ng suot, bali ang mga hita at braso at tila wala na ring buhay. Samantala, patuloy pa rin ang isinasagawang airstrike. Malas naman ng artista na yun, no?
Malas no. Alam ko meron tayong mga artistang Pilipino na naipit din diyan mga tol. Nakalimutan ko lang yung pangalan. Puwede niyong i-comment sa ibaba mga tol. ng Israel sa Gaza. Balikan natin. Samantala, patuloy pa rin ang isinasagawang airstrike ng Israel sa Gaza na tinatawag nilang Operation Iron Sword, pag-deploy ng maraming tangke sa mga border nito at mga snipers. Naglabas naman ng utos si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na lumikas na ang mga residente o mga sibilyan sa Gaza dahil buburahin umano nila ang Gaza sa mapa. Ayon kay Israel Defense Force Diba, yun yung sinasabi ko eh. Nagpapasabi muna sila na lumikas na yung mga residente, mga civilian sa Gaza. Eh paano kung sumamang lumikas dun yung mga yung mga Hamas, 'di ba? Eh di nakaligtas din sila. Pero yun nga nagsasabi muna silang lumikas na kayo kasi ganito mangyayari. Pero yung ginawa kasing surprise attack nung Hamas, mga tol, talagang yung mga civilian nagpa-party, walang kalaban-laban yung mga yun, no? Well, iba talaga yung nila, dating nila. Pero meron talaga kasi silang pinagtatalunan diyan, pinaglalabanan. Masyadong maliit kasi yung lugar na napunta sa kanila eh, kaysa dito sa mga Jewish. Pero kung kayo tatanungin sino ang tama at sinong mali, no? Comment kayo sa baba. Spokesperson Hagari, masakit man ang gagawin nilang ito pero kinakailangan dahil dito umano nagtatago ang ilang opisyal at miyembro ng Hamas. Naiulat naman na may isa umanong Pilipino na dinukot ng Hamas at patuloy pa itong bine-verify sa ngayon ng Pilipinas at Israel. Nagpapasalamat naman sa bansang Iran ang grupong Hamas. Ayon sa tagapagsalita ng Isuddin Al-Qassam Brigade na si Abu Ubaidah, nagpapasalamat sila sa Iran sa pagbigay ng mga armas, pera at iba pang kagamitan. Binigyan din daw sila ng mga missiles na makakatulong para pabagsakin ang Israel Defense Forces. Titingnan nyo mga tol, mas marami ang nasawi sa Israel kaysa sa mga Palestino, mga kapatid. Parang hindi umubra yung Iron Dome nila, no? O dahil dun sa naging surprise attack na hindi sila naka-ready talaga. No? At ang matindi nun, mas maraming nasawi sa Israel, no, kaysa sa dito sa kabila. At syempre, basta usapang giyera ay mabilis pa sa 4:00 ang ating kaalyado dahil patungo na ngayon sa Eastern Mediterranean ang US Naval Strike Group na kinabibilangan ng isang aircraft carrier, mga guided missile cruiser at mga guided missile destroyer. Hindi lang yan dahil magpapadala pa umano ang Amerika ng mga fighter jets upang hadlangan ang posibleng pag-atake ng Iran sa Israel. Nagpahayag naman ang China at nananawagan na itigil na ang putukan ng Israel at Palestine. Coming from China. Good. Good, coming from China. Nananawagan sila na itigil na ang putukan, no? Ayaw din ng China ang gera, mga tol, no? Good. Dahil ang sagot daw sa salungatan ng dalawang bansa ay pagtatag ng independent na estado ng Palestine. Malayo ang Pilipinas sa Israel at Palestine pero kinakailangan din nating malaman ang mga ganitong nangyayari mga kabayan dahil iba ang digmaan ngayon kumpara noon. Lalo na't patuloy ang tensyon sa pagitan ng China, Pilipinas at mga kaalyadong bansa sa Asia. Agree ako dun sa sinabi ni John Reps. Daw malayo ang Palestine at ang Israel sa Pilipinas, mga tol. Pero kasi itong nangyayari na yan, sumiklab na no? Pwedeng mas lumaki pa na sana ay hindi, no? Sana ay mapigilan. Pero pwedeng mas lumaki pa, lalo na kapag mas maraming bansa na ang tawag dito, ang nakisali, mga tol. אזרחי ישראל היקרים, כוחות חמאס פלשו הבוקר לשטח ישראל בבוקרו של יום חג, שבת, ורצחו אזרחים תמימים, ילדים וקשישים.
החמאס פתח במלחמה אכזרית ומרושעת. אנחנו ננצח במלחמה הזאת, אבל המחיר כבד מנשוא. זהו יום קשה ביותר לכולנו. חמאס רוצה לרצוח את כולנו. זה אויב שרוצח ילדים ואימהות בבתים שלהם, במיטות שלהם. אויב שחוטף קשישים, ילדים, נערות. רוצחים שטובחים ושוחטים באזרחינו, בילדינו, שבסך הכל יצאו לבלות בחג. מה שקרה היום לא נראה בישראל, ואני אדאג שזה לא יקרה יותר. הממשלה כולה מתייצבת מאחורי ההחלטה הזאת. צה"ל יפעיל מיד את כל עוצמתו כדי להשמיד את יכולות חמאס. נכה בהם עד חורמה וננקום בעוצמה על היום השחור הזה שהם עוללו למדינת ישראל ולאזרחיה. כפי שאמר ביאליק, נקמת דם ילד קטן עוד לא ברא השטן. את כל המקומות שהחמאס נערך בהם, של עיר הרשע הזאת, כל המקומות שהחמאס מסתתר בהם, פועל מתוכם, נהפוך אותם לאיי חורבות. אני אומר לתושבי עזה, צאו משם עכשיו, כי אנחנו נפעל בכל מקום ובכל העוצמה. בשעה זו מתארים כוחות צה"ל את אחרוני היישובים ממחבלים. הם עוברים יישוב יישוב, בית בית, ומחזירים את השליטה לידינו. אני שולח חיבוק ותנחומים מעומק הלב למשפחות השכולות שיקיריהן נרצחו היום בדם קר ובאכזריות אין קץ. כולנו מתפללים גם לשלום הפצועים ולכל מי שמוחזק כבני ערובה. אני אומר לחמאס, אתם אחראים לשלומם. ישראל תבוא חשבון עם כל מי שיפגע בשערה אחת מראשם. אני פונה מכאן לתושבי הדרום. כולנו ניצבים לצדכם. כולנו גאים בכם, שעמדתם בגבורה, שנלחמתם. לחיילי צה"ל האהובים שלנו, לשוטרים, לאנשי הביטחון, זכרו שאתם ממשיכים את שושלת הגיבורים של עם ישראל, של יהושע בן נון, יהודה המכבי, גיבורי תש"ח, גיבורי כל מלחמות ישראל. אתם נלחמים עכשיו למען הבית של כולנו, למען העתיד של כולנו. כולנו איתכם, כולנו אוהבים אתכם, כולנו מצדיעים לכם. לצוותי הרפואה וההצלה ולמתנדבים הרבים שהתייצבו היום בעוצמה בשורה ארוכה של מקומות, עם ישראל מצדיע לכם. בכוח הרוח שלכם אנחנו נגבר על אויבינו. שוחחתי היום לפני שעות אחדות עם הנשיא ביידן ועם מנהיגי מדינות העולם כדי להבטיח את חופש הפעולה של ישראל להמשך המערכה. אני מודה לנשיא ביידן על דבריו הברורים והחזקים. אני מודה לנשיא צרפת, לראש ממשלת בריטניה ולמנהיגים רבים אחרים על תמיכתם הבלתי מסויגת בישראל. אני פונה עכשיו לכל אזרחי ישראל. אנחנו ניצבים יחד במערכה. המלחמה הזאת תיקח זמן. היא תהיה קשה. ימים מאתגרים עוד לפנינו. אבל אני יכול להבטיח דבר אחד. בעזרת השם, בעזרת הכוחות המשותפים של כולנו, בעזרת אמונתנו בנצח ישראל, אנחנו ננצח. Mabigat yung sinabi niya, no? Lahat ng nasawi, no? Lahat yan ay cargo. Lahat yan ay cargo, kasalanan at pananagutan ng umataking Hamas, mga kapatid. Kasi kung hindi sila umatake o nagsimula nung tinatawag nilang surprise attack, mga tol, buhay pa sana yung mga nasawi sa parte ng Israel o sa parte ng mga Palestino, mga tol. Lahat ng yon, lahat ng sisi o lahat ng pananagutan o lahat ng kasalanan ay nasa kamay ngayon ng Hamas group, mga tol. Bilang isang Pilipino, ano masasabi mo? O bilang isang mamamayan ng mundong to, ano masasabi mo sa nagaganap ngayon? Hanggang sa muli, mga kapatid, ako nga pala si Shobal D. Peace out.